Mateo chapter 21. At nang malapit na sila sa Jerusalem at magsidating sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo, ay nagsugo nga si Jesus ng 2 alagad, na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo, at pagdakay masusumpungan ninyo ang isang nakatali na babaeng asno, na may kasamang isang batang asno, kalagin ninyo at dalhin ninyo sa akin. At kung ang sinuman ay magsabi ng anuman sa inyo, ay sasabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon, at pagdakay kanyang ipadadala sila. Nangyari nga ito upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito ang hari mo'y pumarito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa pinag-utos ni Jesus sa kanila. At kanilang dilalang babaeng asno at ang batang asno, at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit, at dito siya'y sumakay. At inilalatag sa daan ng kalakhang bahagi ng karamihan ng kanyang mga damit, at ang mga iba ay nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilalatag sa daan. At ang mga karamihang nanga sa unahan niya at ang nagsisunod ay nagsisigawan na nagsipagsabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, sino kaya ito? At sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propeta, Jesus na taga Nazaret ng Galilea. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at tinaboy niya ang lahat na nangagbibili at nangamimili sa templo, at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. At sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, datapwat ginagawa ninyong yungib ng mga tulisan. At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at ang mga pilay, at sila'y kanyang pinagaling. Datapwat nang makita ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba ang mga katakatakang bagay na kanyang ginawa, at ang mga batang nagsisigawan sa templo at nagsasabi, Hosana sa anak ni David, ay nangagagalit sila. At sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailangan man, bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo, ay iyong nilubos ang pagpupuri. At sila'y kanyang iniwan at pumaroon sa labas ng bayan sa Betanya at nakipanuluyan doon. Pagkaumaga nga nang siya'y bumalik sa bayan, nagutom siya, at pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan ay kanyang nilapitan, at walang nasumpuang anumang doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman. At pagdakay natuyong puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad, ay nangagtaka sila na nangagsasabi, ano't pagdakay natuyong puno ng igos? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di mga alinlangan, hindi lamang manggagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapagsugba ka sa dagat, ay mangyari. At nang mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. At pagpasok niya sa templo ay nagsilapit sa kanya ang mga pangulong saserdote at ng matatanda sa bayan, samantalang siya ay nagtuturo at nangagsabi, sa anong kapamahalaan ginagawa mo ang mga bagay na ito, at sino ang sa iyo'y nagbigay ng kapamahalaang ito? At sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong, na kung inyong sasabihin sa akin ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? At kanilang pinagkatwiranan sa kanilang sarili na nangagsasabi, kung sabihin natin sa langit, sasabihin niya sa atin, bakit nga hindi ninyo siya pinaniwalaan?
Natapat kong sasabihin sa mga tao na natatakot tayo sa karamihan sapagkat kinikilala ng lahat na propeta si Juan. At sila ay nagsisagot kay Jesus at sinabi, hindi namin nalalaman. Kanyang sinabi naman sa kanila, hindi ko rin naman sasabihin sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. Tatapwat ano sa akala ninyo? Isang taong may 2 anak at lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumaroon at gumawa ka ngayon sa ubasan. At sinagot niya at sinabi, ayaw ko. Datapwat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. At siya lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi. At sumagot siya at sinabi, Ginoo, ako'y paruruan at hindi naparoon. Alin baga sa dalawa ang gumanap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila, ang una. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay nangauuna sa inyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito si Juan sa inyo sa daan ng katwiran at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Datapwat pinaniwalaan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga patutot. At kayo sa pagkakita ninyo nito ay hindi man kayo nangagsisi pagkatapos upang kayo'y magsipaniwala sa Kanya. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, may isang tao na puno ng sangbahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ng mga buhay na puno kahoy sa palibot at humukay roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang bantayan at pinagkatiwala yaon sa mga magsasaka na napasa ibang lupain. At nang malapit ng panahon ng pamumunga ay sinugo ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang tanggipin ang kanyang bunga. At pinaghawakan ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at hinampas nila ang isa at ang isa'y pinatay at ang isa'y binato. Muling sinugo niya ang ibang mga alipin na mahigpit pa sa nanguna at ginawa rin sa kanila ang gayon ding paraan. Datapwat pagkatapos ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, igagalang nilang aking anak. Datapwat nang makita ng mga magsasakang anak ay nag-usapan sila, ito ang tagapagmana, halik kayo, siya'y ating patayin at kunin natin ang kanyang mana. At siya'y hinawakan nila at itinaboy siya sa ubasan at pinatay siya. Pagdating nga ng Panginoon ng ubasan, ano kayang gagawin sa mga magsasakang yaon? Sinabi nila sa kanya, pupuksaing walang awa ang mga tampalasang yaon at ibibigay ang ubasan sa mga ibang magsasaka na sa kanya ay magbibigay ng mga bunga sa kanilang kapanahunan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga, at ang mahulog sa ibabaw ng batong ito ay matudurog, datapot sinumang kanyang malagpakan ay pangangal lating gaya ng alabok. At nang marinig ng mga pangulong saserdote at ng mga Fariseo ang kanyang mga talinghaga, ay kanilang napaghalata na sila ang kanyang pinagsasalitaan. At nang sila ay nagsisihanap ng paraang siya'y mahuli, ay nangatakot sila sa karamihan, sapagkat pinalalagay nito na siya ay propeta.